Ayun, so good evening sa inyo guys. Ngayon po ay Tuesday, November 7, 2023. So maganda yung galaw ng market natin ha. So ilang araw ng berde yung index natin, tapos yung hinahanap natin na net foreign buy meron kanina. So meron tayong nakita na 52.1 million net foreign buy dito sa market natin. So siguro naman safe na sabihin na may konting temporary bottom na tayo dito sa below 6,000 level last time. Kasi ilang araw na umakit yung index, tapos kahit pa paano, meron na rin pong pumasok na foreigners dito sa market. So nag-close tayo, very good, 6,131.32, tapos nag-gain yung index natin ng 0.88%. So meron siyang magic closing. So epekto ba yan ng ng shorting dito sa market natin? Pero parang may nasabi sa Twitter kanina, parang hindi pa naman natin masyadong mararamdaman yung epekto ng shorting sa market natin kasi hindi pa naman lahat is pwede magkaroon ng shorting. Available na siya pero yung features sa mga brokers natin, wala pa rin po. So mag-aabang na lang tayo, mag-observe ulit kung kailan ma-implement yung shorting sa mga brokers naman natin. Okay? So ito po yung ating mga trending stocks. So medyo good vibes yung blue chips. Majority ng blue chips natin is gumalaw for today's trading. So, kaya okay yung mga ports natin as of this time. Okay? So, yung mga trending natin, wala naman masyadong pumitik ng malaki sa kanila. So, si dito natin is nag-up siya ng 0.34%. So, meron siyang malit lang naman net foreign buy na 20, tama ba? 25K yung nakita natin sa kanya. So, nahirapan pa rin siya, di ba? So, nag-aantay siya ng catalyst, either ano ba, akit ba talaga siya or mag-stay pa rin siya dito sa current position or pwede siya magkaroon ng breakdown. Kasi hindi siya makapag-decide kung anong gusto gawin ni dito natin. Next, si Bloom. So ito, medyo maganda. Ilang araw nang nagre-recover yung price action natin. Meron tayong up move na 202, rather 2.79% gain sa kanya for today. Meron tayong net foreign selling na 196K. So siguro ang pinaka-catalyst natin kaya medyo nagbabounce si Bloom is yung ating 9 months earnings sa kanya umabot ng more than 100% na. So kumpara last year. So maganda yung yung income nitong si Bloom natin. Medyo nawala yung usapan sa yung mga bagong investors nito si Bloom natin. Okay? So hopefully start na rin talaga ng recovery. Tapos eto winner natin for today, FCG nag-up po siya ng 4.62%. Ba? Medyo gumaganda yung galaw niya. So pangalawa ba? O second day, tama, second day na maganda yung galaw niya. So, yung catalyst natin sa kanya, wala naman tayo nabasa news na bago kay FCG. Yung kahapon pa rin, syempre, yung mga earnings. Next, si APX. So, medyo hindi siya gumalaw ngayon, no? Negative 0.75%. Pero mukhang maraming nakabantay kay APX natin kasi halos mag-breakout na siya last time, di ba? So, tingnan natin. Malay mo, nagpo-post lang siya. Nag-aantay ng tagatulak ng ating price action. And then si Plus, ano bang up neto, 1.01%. So gumanda ulit yung galaw nitong si Plus ba. Mukhang nakabalik na siya. Naka-recover na sa biglang breakdown ng price action natin last time. Tapos nilagyan natin tong si BPI, representative ng mga banks kasi yung mga major winners natin for today is yung mga banks talaga kasi nag-up siya ng 4%. So meron siyang siguro pwedeng catalyst yon, bumibili yung mga executives natin sa kanya ng mga shares nitong si BPI. So show of confidence ng mga executives dito kay Bank of Philippine Islands natin. So may mga nakita ko dito, siguro maraming nagtatag kay MREITs, kay RCR at saka kay AREITs, pero tingin ako yung dalawa, hindi naman gumalaw yung kanilang price action. So siguro marami nakabantay sa kanila at medyo malapit na rin siguro pitigin yung kanilang mga price action naman. Wala tayong makita sa price action ng dalawa na yon. Okay, so disclaimer pa rin guys sa mga bago dito sa channel po natin. So pakibasa na lang. Yung ating review is for education purposes lang. Huwag mong gagamitin ito as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron pong risk na involved sa trading sa Philippine market. Madalas naman natin sabihin, due diligence na lang po doon sa stocks na gusto mong bilhin. And then follow mo na lang ako dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang guys para updated ka dito sa mga trending stocks review or kung gusto mong sumali sa trading group, tama-tama, di ba? Pabalik na yung market natin, pwede rin naman. So, meron tayong membership join button naman dito. Okay? So, check mo na lang yan. Tapos, yung ating mga trending stocks review. Ayan. So, salamat po sa mga usual na viewers. Company reviews natin.
Wala tayong bago na IPO, pero parang may nabasa ako na 2024 na yata yung mga next na IPOs natin. Profit or loss sa stock market is yung mga sample trades. Basic indicators, mga technical analysis natin. Tapos yung fundamentals is yung mga risk management na ginagawa natin sa market. PSE, stock market studies, yung mga basic na learnings po natin sa market. Okay? So double check na lang yung mga nakalagay dyan. Crypto ko to para sa mga play to earn games natin. Ayan, wala pa rin tayong upload na bago dyan. Tapos sa social media, dito sa Facebook account, follow mo na lang po ako para updated ka sa mga posts natin or dito sa Facebook page. Pili ka na lang po kung ano gusto mo i-follow. Budagi Pig para sa mga articles natin sa local market. Hindi pa ako napaglagay ulit. US stocks at saka dito sa cryptos. Money earners, yung mga side hustles po natin. So sharing lang naman. So mag-stay pa until May si money earners natin. So tingnan natin kung makapaglagay tayo ng mga bagong earnings natin diyan kasi nag-improve naman siya. Dati kasi yung highest natin nandiyan lang 14K siya pero unti-unti naman umakyat. Malit nga lang pero at least meron siyang binibigay sa atin na passive income. Okay? So, tingin tayo dito sa or rather bago dun sa Twitter natin, please don't forget to check din po yung ating Patreon sa mga gustong sumali sa trading group. Open na open po 'yan. So, check mo na lang po yung Patreon channel natin. So, tingnan natin yung summary muna ng index natin dito sa Twitter natin. Walang masyadong explosive na galawan ngayon, di ba? So, nakita ko lang si Balay, pero parang naman, konti lang yata yung volume niya. Tapos, meron pang isa na medyo pumitik kanina. So, mamaya silipin natin. So, net foreign buy at first time nating makita for the longest time na bumabagsak yung market natin, di ba? So, tingin natin is it's a good sign dito sa market natin kasi meron na siyang net foreign buy. Baka bukas meron na, di ba? Pwede siyang, siguro, pwede mag-pullback yung index natin. Kasi ilang araw ng umakyat siya, di ba? Walang karga pa ng, ng foreigners. Ba, gustong humabol pa ng mga to, di ba? So, tingnan natin for the coming few days. Ang panalo sa category natin sa index is finance kasi si BPI at saka alam mo si BDO yun eh. Medyo malakas po yung kanilang pitik bago mag-closing yung market natin. So, nag-up siya ng 2.38%. So, green naman lahat. Sinundan siya ni Industrial 1.11. And then, wala masyadong galawan dito sa property, services at saka mining naman natin. So ito yung mga binenta daw ng mga foreigners, sabi ni DA Market Online Trading natin. Iba na yata yung pangalan niya, DA Market Securities to dati last time, di ba? So anyway, foreign funds sold, China Bank, Metrobank, Security Bank, AP, DNL, EI, SSP, DMC, A-REITs, andito, RCR, yung mga nakaabang sa mga natin, sa mga REITs, at saka si Globe. Ayan. PLDT POS, 27.9 billion. Net income, yan? Meron siyang dividends on unlisted series, redeemable preferred. So, mga preferred stocks yung meron siyang dividendo. Parang sino ba yung isa? Si ACN. So, puro sila sa preferred shares na may bigay ng dividendo. The Board of Alternergy Holdings approved GSI. Ito. Ayan, hindi natin nakita to kanina. Approves GSIS subscription to 100 million of the company's perpetual preferred shares. So, hindi sa common shares. Bumili si GSIS. Kasi baka maapektuhan yung mga public float nila. Okay? Tapos, sino pa ba? Market closing. IMI, so lugi to. 1.6 million USD. PSE President Ramon Monson on short selling launching. So no liquidity increase expected as brokers, investors need time to study risk and requirements. Tapos wala pa rin naman sa brokers, di ba? Wala naman tayong mapipindot pa doon na pwedeng magkaroon ng shorting. So far, 16 stockbrokers have BIR registered lending agreements but availability of the service depends on the readiness of their system. So, ewan ko, parang hindi nag-jive yung mga brokers natin at saka si Philippine Stock Exchange. Di ba sila nag-uusap na mag-implement si Philippine Stock Exchange tapos wala man lang mga warning, walang announcement sa mga brokers natin. So, ibig sabihin, matagal pa bago tayo makapag-trade ng shorting sa Philippine market kasi hindi naman basta-basta may implement yon. Blueberry, so nag-up siya
to grow Manila sales gaming volumes. So yung 9-month net income niya, revenue is up siya ng 32% year over year. So kaya natin nakita medyo nag-spike pala siya. Markada quick takes on Chelsea, PSE, and BDO. So House, minus 1.3% sa third quarter earnings. SMPH, plus 37%. Si Plus, ito, tenfold, di ba? 1,100%. Ayan, so ang galing, lakas. Ano ba yan? Third quarter, di ba? Ito, market din. Ang lakas pala niya ngayon, no? Plus 44%. Kaya pala pumitik sa pre-close si Mer natin. AP sign Memorandum of Understanding with Japan Bank for International Cooperation. Si Globe, ayan, lugi si Globe ng minus 27%. BRN, meron siyang preferred float. Bloomberry, net income, ayan So, nag-up siya ng 106% to 8.3 billion. So, magandang business ni Mr. Enrique Rason. So, tapos, ayan. So, ito pa pala. Nakalimutan ko sabihin sa intro natin kanina. Ito, very good news to kasi yung inflation natin from 5.6 na consensus naging 4.9% na lang siya. Ayan. So, core inflation 5.3 versus 5.9. So, sa October to, last September. So, tapos yung headline inflation natin last September is 6.1. Bumaba na pala siya, 4.9%. So, bumagsak yung market natin last time. Sabi natin, mahal yung gasolina, interest rates, plus inflation. Eto, bumaba na. Bumagsak na yung inflation. Yung piso, lumalakas siya, di ba? 55 na ba o bumalik sa 56? So mukhang yung galaw ng index natin nagja-jibe sa mga nakikita natin na news sa labas. PSB plus 18%, si Globe minus 27% sa earnings. Ali, Philippine Mall Operator benefit from higher occupancy at its mall. Tapos Frutas, ayan, net income is plus 77%. Pero si Balay, di ba? Tama si Balay, akala ko iniisip ko si Balay ni Prutas, ayan. So kaya pala pumitik siya. Ayan, may catalyst pala si Balay natin. Pero yung parang kulang siya sa volume. Ayan, MREITs, net income is 13%. Revenues up siya ng 15%. Kaya siguro nag-trending itong si MREITs. Although hindi gumalaw yung price action natin sa kanya, kaya hindi ko nilagay dito, wala tayong mapag-usapan kay MREITs. Meron pala siyang magandang earnings. Kasi di ba, sabi natin majority ng earnings ng dividend REITs, ibabalik nila sa mga investors nila. So baka nga medyo pitikin yung mga REITs natin for the coming few days. Bloomberry, 9-month, okay, 106%. ASEN, agrees to partner loan restructuring. Wilcon, Vipo shares in Shire despite lackluster earnings plus. Okay, so ayan. Third quarter is plus 134.9%. Ayan. Okay po siya. So kaya siguro bumalik na yung price niya. Meralco, so up 59%. Laki FCG, stays bullish despite growing competition. Wala naman tayo nakita sa earnings niya. Meg, New Town in Uptown BGC to offer units. Ano pa ba? Yung mga hindi natin nabasa. Balay, okay yung earnings. Ayan, sabi ni Ma'am April, October inflation down 4.9% from 6.1. So, good news to. Pero sabi niya, okay yung inflation natin, di ba? Bumagsak na. May article siya na not yet time para sa PSE. Parang ganon. Yung pinaka-topic niya. So, very good. Marami tayong na-post about sa inflation kanina. Bloom, okay na yan. Sino pa ba? Hanapin na lang natin. Hindi pa natin nabasa. Inflation yung madalas nating mabasa. Okay, so Manila Water, may bagong board of directors. ACE Renewables. Sino pa ba? Yan, wala na siguro. Mga post na lang to nung kahapon na galaw natin. Okay, so inflation pala, bumaba. Ayan, so very good po yan para sa market naman natin. Okay, so ngayon tingin tayo dito sa index natin. Okay, so maganda yung close ng index natin Nag-red kanina umaga siguro kasi ilang araw na tayong umakyat so nag-pullback siya pero nag-bounce din siya. And then second half unti-unti na gumalaw yung index tapos biglang pinitik naman nung closing natin kasi nag-upsurge yung mga banks kaya umabot siya ng 2.38% dito sa finance sector natin. So si BPI nag-up siya ng 4%
si Mer 3.52, si Bloom 2.79, and then si Converge is 2.51. So marami, karamihan ng mga blue chips natin is verde. Meron pa rin red pero maliliit naman siya, below 1%. Tapos si PLDT lang nag-drop ng negative 1.2%. Siyempre, ito yung gusto natin. Meron tayong maliit. Maliit lang naman, 52 million na net foreign buy. 55% foreign participation, 45% local. So very good, 0.88%. And then 6.1 na. Ayan. So hindi natin namamalayan, biglang babalik yung index natin. Hopefully matuloy yung hula analysis natin kahapon. Di ba, ang rally na market natin last year is October, November, December. So ngayon, tingnan natin kung meron tayong Christmas rally na parating sa market. Okay? So ito po yung mga trending natin, rather top gainers for today. So si San, 10.86. Balay, 8.43%. So yun ba yun, yung earnings niya? ARA, 5.94. Lotto, 4.69. FCG, 4.62. BPI, nag 4% nga. All 8C, 2.9. Converge, 2.51. CHP, parang nag 8% to kanina umaga. Alter, 2.41%. Robinson, nag-bounce sa 2%, and then PXP is 2% din siya. So dito naman sa losers natin, sino ba kilala natin? Primex, minus 8.94%. Mrs. G, minus 4.17%. PHR, minus 3.26%. Si Mark, nag-pullback na. Minus 2.65%. Si Home, minus 2%. FNI, minus 1.96%. Okay? So, hindi naman masyadong aggressive yung losers natin. And then, mas marami tayong nakita na gainers for today. So, hopefully, good news yung nakita natin na 52 million net foreign buy. Okay? So, tingnan natin yung chart natin. Balik tayo dito. So, mukhang magre-retest na tayo ng MA20. Pag nakabalik na siya dito sa MA20, ang magiging temporary na analysis natin sa kanya. So, baka meron siyang channel dito. May sideways channel siya dito, di ba? Kasi ito yung pinaka-major resistance, yung MA100 natin dito sa area natin na to. Ayan. Hopefully, umabot tayo dito bago matapos yung November natin. Para pagdating ng December, di ba, tingnan natin kung abot ulit tayo sa 6,600. Kasi last year, di ba, sabi ko sa inyo, October, November, December, maganda yung galaw ng index natin during the last 3 months of the year. So yung start din natin noon, medyo ano din siya, pangit din siya. So ngayon, ang nangyari naman dito sa index natin, buong taon, 'di ba? Inipit tayo ng ng market. Ayan. So maganda makita mag-breakout talaga diyan sa MA100. Mas malinaw na reversal dito. Pero marami nang pwede mangyari niyan if maka-breakout siya dito sa 6,300. So good chance makita another green day bukas kung talagang papasokin na ng foreigners po yung ating market naman. Yung may mga nakita na akong post about sa mga nagsi-short pero parang hindi naman ganun karami yung nagsi-shorting pa kasi hindi pa naman yun nga hindi pa accessible sa mga brokers natin. Okay? So tingnan natin yung galaw ng matula yung US market natin. Saglit, buksan natin siya bago tayo pumunta sa crypto. Okay? So parang pullback dito sa US market. Nasdaq minus 0.23%, Dow Futures minus 0.86%, and then S&P is minus 0.28%. So kahapon na okay naman siya. Naku, mukhang madugo dito sa European markets natin. Mukhang mag-close tayo ng uh, mapula dito sa Europe at saka dito sa sa US market. Dito sa Asian markets, tayo lang pala yung Hindi ko napansin to kanina pero tayo lang pala yung kakaiba yung galaw kasi lahat naman sila na pullback. Pero last naman, kahapon ba yun o last Friday? Lahat naman sila is puro verde naman sila. Kahapon malakas siya. So nag-pullback na siya. So tingnan natin kung sasabay tayo bukas kasi mukhang lahat is magiging mapula for today's trading natin. So ang pwedeng mangyari niyan, bukas sa index natin is i-drop siya kasi laglagan dito kung sasabay tayo dito, i-drop siya. And then okay lang ako mag-drop si index basta may mag-accumulate na foreigners sa market po natin. Okay, so dito naman sa crypto mukhang laglagan na rin. 34.7K si Bitcoin. Nagbago tong natin 1.8 si Ethereum and then BNB is 148. So yung iba is okay pa naman pero parang meron na siyang pullback na mangyayari. Makita mo dito sa chart
majority is mapula yung kanilang mga galawan naman. Okay? So mukhang pullback day sa lahat ng tinitrade na assets. Okay? So balik tayo dito sa chart. Refresh natin siya para hindi siya mag-close. And then, tingnan natin yung ating mga trending stocks. Nung una pa rin si dito natin dito sa listahan natin. Okay? So, nahirapan pa rin siya na mag-breakout dito sa MA9. So, anyway, so kung ano siguro yung makita natin na support niya is 2.8, no? So, kung ano yung makita natin na gagalawan niya dito sa current position niya kasi nag-ano lang siya nagko-conso dito sa area natin. So, maganda ang makakapag-decide kung ano yung next na direction niya, kung ano ba, magbe-breakout siya or magkakaroon siya ng breakdown ng price action. So kumbaga nasa decision stage si dito natin. Ano ba? Pupush pa ba nila or ida-drop na siya? Pero nawala bigla yung wala na siyang masyadong sell volume, wala din naman siyang masyadong buy volume. Pero may sinasabi si MACD, pababa yung MACD formation. Yung RSI medyo lumalaban. Price action wise, nauntog-untog siya dito sa MA9. Ayan, so tignan mo na lang kung mayroon kang hawak na dito stocks. Bantay na lang kung breakout or breakdown sa konso. So up siya ngayon 0.34%, 25K net foreign buy. Call Mandarin ang buyer, call Timson yung ating pinaka-main seller. Okay? So next, si Bloom. Tingnan natin. Magandang galaw ni Bloom Pangalawang araw na to, di ba? Na okay yung galaw ni Bloom natin. So meron siyang mga gap up dito. So nagta-try na mag-recover si Bloom natin. So ito RSI 50, malayo pa naman siya. So tingnan natin kung yan na yung start din ng recovery kasi okay naman yung niya 'di ba, yung mga earnings na pinapakita niya. So depende na lang sa interpretation ng market, pero yung overall picture niya, downtrend kasi siya Pero mukhang temporary bottom na rin siya dito sa area natin na to. Meron siyang double checking dito sa previous na support dito sa bandang kaliwa. Okay, tingnan natin kung ano yan. Good sign for the coming few days para kay Bloom. So based sa price action, up siya ng 2.79%. Walang foreigners Minus 196.5K. Tapos, ayun so meron tayong JP Morgan good sign. JP Morgan nandyan, saka si Maybank. Tapos ang seller si Regis at saka si Citysec. Mukhang namimili na May nakikita na tayo ng mga JP Morgan sa foreign buys natin. Okay? So yan po yung chart natin. Resistance dito, malapit dito sa 9.9. Okay? Next, FCG. So isa ding merong magandang move for today. So pangalawang araw na breakout niya dito sa support. Okay, very good. So tapos nandito na siya sa pinag-usapan natin kahapon. So remains to be seen kung kaya ba nating basagin yung MA100, taas natin ng konti, 0.7 yung psychological na next na pwede niyang i-retest. Kung magkaroon siya ng breakout bukas, good sign para sa reversal ni FCG natin. So medyo nakalampas na siya dito sa RSI 50 and then nag-curve na. Nag-curve na yung MACD formation natin. Okay? So good sign. Kung best case scenario, so retest tayo dito sa 0.75. Para kasi meron siyang malaking swing dito, malaking trading channel. Pero anyway, dito muna. 0.7. After mag-breakout tayo dyan sa MA 100 naman niya. Okay? So based sa price action natin, nag-up siya ng 4.62%. So malakas. Kaya lang walang foreigner, 47K net foreign buy. Call Mercantil ang buyer, Abacus Call yung ating pinaka main seller. Next, next natin, APX. Hindi naman gumalaw tong si APX natin. Bakit kaya nag-trending? So, ibig sabihin marami nakabantay dito na gusto mag-breakout siya dito sa 2.75. So, medyo nahirapan siya. Okay, so may trading range tayo dito sa area. Ito yung box natin sa kanya ngayon. Laki ng box ni APX natin. So, meron pa naman siya next na support dito sa 2.6. Dito sa MA, ito. Dito sa MA 100 natin. Okay? So, meron pa naman. Buhay pa naman yung price action niya. So, okay pa naman yung RSI and then okay pa rin yung MACD formation. Nawalan siya ng volume Kaya medyo hindi gumalaw itong si APX natin.
negative 0.75%. Ayan, walang foreigners. MDI call ang buyer, FYAP call yung ating pinaka-main seller, tapos si Plus bago kay BPI. Okay, so ang lit naman ang kandila niya. Tipid na tipid yung kanyang kandila. So nag-up siya ng 1.01%. Ito maganda. Meron siya 9.7 million net foreign buy. FMS, Philstock ang buyer, Maybank, BPI yung ating seller. So nakabalik na siya. So tama nga, mukhang magre-retest dito sa maganda makita, mag-breakout to. Kasi 52 weeks high, di ba? So kapag nagkaroon siya ng breakout, so sabi natin kahapon, 3 beses na siya nauntog dito, pero ngayon nakabalik na siya. So magta-try siya na i-break yung 7.31. So curious din ako kung makapag-breakout siya dito. Mukhang pipitikin ulit si Plus. Pero kailangan mo na mag-breakout siya. Kasi ano yan nandito yung pinakamalakas na niya resistance currently. Okay? So RSI above 50, and then nasa recovery sign yung ating MACD formation. Meron din siyang, kahit pa paano, meron siyang volume kasi nga may net foreign buy si Plus. Okay? So good vibes tayo kay Plus. And then lastly, si BPI. Alam ko net foreign buy to So ano kaya to? Totoo ba to o pullback din bukas? 4% up for today. Meron siyang 72 million net foreign buy. Macquarie, Regis, JP Morgan. Yan, mga big boys ang buyers sa PEP, FYAP, yung ating pinaka-seller. So siguro okay. So dito tayo sa optimistic view ni BPI natin. Lagay natin dito sa 111. Ayan. So ano ba potential upside nito kung makabalik sa sideways channel niya? Mga 7% kung kaya niyang gumalaw until dito sa 111 pesos. Anyway, akyat at akyat si BPI basta yung market natin papasokin ulit ng foreigners man. Okay? So yung overall picture ng market, syempre downtrend pa rin naman siya, pero nasa area siya kung saan meron tayong nakikita na light at the end of the tunnel, di ba? Kumbaga. So hopefully naman marangkada na siya kasi ito yung pinaka-lowest natin for the year. So syempre maraming lugi during this time kung nag-invest kayo dito sa market kasi ito yung dire-diretso yung galaw niya since February naman. Okay? So yun lang muna yung ating review. Interesting to see ulit makita. Medyo excited tayo bukas dahil meron tayo net foreign buy. So as usual, please don't forget to subscribe dito sa ating Palawi Trader na YouTube channel po. Join ka sa group kung gusto mo. Tapos crypto ko to, Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Money Earners, Twitter, at saka yung Patreon sa mga gusto sumali sa trading group. Check nyo lang po ito. Open siya. Kita po ulit tayo bukas.